Magandang araw mga kababayan, magandang araw sambayan ng Pilipino. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng Balita at Talakayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagsuporta po sa aking mga videos at sa aking channel sa Ka Eric Celis YouTube channel. Pansamantala po, hindi muna tayo masyadong active sa ating Facebook account na Ka Eric Jeff Celis. At sapagkat po, iniiwasan muna natin ang masyadong maipit na sitwasyon sapagkat ang aking abogado din po ito ni Manong J. Sonsa, ang aming volunteer lawyer na si Attorney Mark Tolentino, ay magkakaroon po ng paglilinaw sa korte hinggil sa kalagayan po ng aming kinakaharap na kaso na isinampa po ng gobyerno, lalo na ng National Bureau of Investigation at ng Department of Justice. Kagabi po naaresto si Manong J. Sonsa. Nag-usap pa po kami dahil malayo po ako ngayon at outside ako sa Metro Manila. Malayo-layo po sa sentro ng mga balita dahil may inaasikaso pa po ako sa trabaho na kinukonsulta sa akin hinggil po sa Labor and Industrial Peace Relations, mga kababayan. So, mga 1 hour after na mag-usap kami ay I think that was already mga 5 o'clock na nakita ko na lang po sa balita na parang naging breaking news ang pagkaka-aresto po kay Manong J. Sonsa. So mukhang ito po ay planado na pati ako ay maaresto din sapagkat April 30 last minute po inilabas yung sinasabing court order to arrest o yung sinasabing warrant of arrest. May dalawa pong kaso, no? Kasi kung nakuha din po ako kahapon at hindi pa naililinaw sa korte, yung kaso po na yun ay tungkol sa unlawful utterances, unlawful publication, which are minor cases po. Hindi ito non-bailable, hindi po ito heinous crime. Pag sinabi pong hindi ito heinous crime, ibig sabihin hindi siya kapareho ng murder, kidnap or ransom, rape, o mga trafficking, o mga terrorism. Hindi po ganon. Mga arson, hindi po ganon ang kaso na ito. Ang unlawful utterances, ang unlawful use of publication ay mga minor cases na hindi kailangan mag-require ng bail o piyansa. Kailangan lang po ng court appearance, mga kababayan. Ang isa pa pong kaso na isinampa sa amin ng National Bureau of Investigation ay ang kasong cyber libel. Dahil daw kinu-question namin, magkaugnay lang naman ito. Kinu-question namin di umano, kagaya ko, ni Ka Eric, ni Manong J, ang status ng kalagayang pangkalusugan ni Ginoong Marcos, which is yan po ay constitutional right ng bawat Pilipino na magtanong kung ano ang kalagayang pangkalusugan ng presidente, lalo pa kung mayroong balita na sila mismo umamin nito, ang Palasyo ng Malacanang, na mayroon pong iniindang sakit o karamdaman si Pangulong Marcos. Lalo na nang siya po ay nagpa-confine sa St. Luke's Hospital at nung kinaumagahan, inamin ito ng kanyang tagapagtahol, ang kanyang barker na si Aling Claire Marites Castro. At then 2 days after, sinabi ni Bongbong Marcos Jr. sa kanyang podcast episode na mayroon siyang chronic diverticulitis. At ayon sa mga doktor, ang diverticulitis ay ang pamamaga ng bahagi ng bituka na tinatawag na diverticulum. Kung gaano po ito kalubha at nakakaapekto sa kanya, yun po ang batayan kung bakit natin tinatanong ang kanyang kalagayang pangkalusugan. Well, hindi po ganun ang main topic ko. Yung pagkukomentaryo na yon namin ni Ka J. Sonsa, ako, si Ka Eric, at marami pang iba, at nagbigay kami ng aming mga pananaw at mga panawagan na dapat ilantad ang totoo na tunay na kalagayan ng health situation and medical condition of the President, sapagkat yan po ay matter of national interest and national security. Sinampahan po kami ng kaso na cyber libel at
unlawful utterances, o hindi daw naaayon sa batas ng mga pahayag, at unlawful publication. Itong mga kaso na ito umakyat sa korte. Alam naman po natin na ang cyber libel po ay personal crime yan, crime against a person. So dapat ang nagsampa ng reklamo at kaso niyan ay si Marcos Jr. mismo, kung sa tingin niya ay nilabag po namin at inabuso ang kanyang dignidad at pagkatao ng malisyuso ang aming naging pagkokomentaryo. No? Because Marcos is not the state, he is not the government, though he is the president. So bakit hindi siya nagsampa ng kaso? Anong entity ng NBI? Pwede ba ito delegated representation? Hindi po pwede, sapagkat ang cyber libel ay hindi crimes against the state, no? Crimes against person siya. So si Marcos Jr. dapat ang nagsampa ng kaso. Pero hindi, ang NBI ang nakialam dito, lalo na dito sa panahon na ni Director Matibag. No? Kaliwat kanan ang mga raid, kaliwat kanan ang mga kaso, kaliwat kanan ang mga pananakot na ginagawa ng NBI. Na parang ito ay naging Gestapo. Yung Gestapo po sa panahon ng World War II o sa panahon po ng Nazi Germany, ginamit ito ni Hitler, ni Adolf Hitler, para mangransak, manghuli at mangkumpiska at pumatay ng mga kalaban ng Nazi Germany party nila bago maglunsad noon ng ikalawang digmaang pangdaigdig, na naging malubha ang naging epekto nito sa buong mundo. No? May tinatawag na unit noon si Hitler sa Germany na Gestapo. So parang ganun po ang style ngayon na ginagawa ng NBI, no? Kaso kaliwat kanan, gamitin ang batas, i-pressure ang mga institutions of government at perwisyuhin ka ng mga kaso. Itong isang kaso namin, itong mga kaso na to na sinampa sa amin, cyber libel, unlawful utterances, yung isa is unlawful publication, lahat ng ito ay bailable. Hindi po ito heinous crime na malubha ang pagkakakulong, na kapag nasintensyahan ka ay magiging reclusion perpetua or life imprisonment. Hindi po ganon. Ang cyber libel, the most ay 6 years ang sintensya niyan, or between 3 years to 6 years. Ang unlawful utterances and unlawful publication, 6 months to 1 year lang yan siguro. Pwede ka pa mag-probation kung matatalo ka. Hindi naman po kailangan na ito ay maging non-bailable. Ang naging controversial po ay mukhang nagkamali o sinadyang ilusot. Yun ang tanong po, nagkamali o sadyang ilusot? Dahil doon po sa resolusyon ng Department of Justice at sa kanilang naisampa na information sa korte, doon sa dulo may nakalagay na portion doon na bail is not required. Okay. Ano pong ibig sabihin ng bail is not required? Nakita ko po yan dahil pinadala ng staff ni Attorney Mark Tolentino sa Viber ko habang nasa malayo pa ako. Ang bail is not required, ang ibig sabihin po, hindi mo na kailangang magpiyansa. Dahil nga magaan na kaso siya, pwede ng court appearance. Nang biglang lumabas po ang warrant of arrest, ang nakalagay na po doon sa order laban kay Manong J. Sonsa ay bail not recommended or no bail. Yun. Magkaiba po ang no bail recommended or no bail. Pag sinabi pong no bail, bawal ka magpiyansa, hindi ka makakapagpiyansa. Biglang naging ganon. Ginagawa lang po yung no bail or no bail recommended doon sa mga kasong malulubha at malalala. Kidnap for ransom, like niyan kay Madriaga, kidnapping with murder, rape, arson, murder, terrorism, mga ganun po, human trafficking, mga ganun po na kaso. Ang mga kaso na yan ay heinous crime at ang kulong niyan kapag nasintensyahan ka o nahatulan sa korte ay reclusion perpetua, kaya hindi ka pinagpapiyansa. No bail recommended. Ito, ang nakalagay sa resolusyon ng Department of Justice ay bail is not recommended. Bail is not required. Hindi kailangan na magpiyansa ito.
Yun po nakalagay. Pero ang nangyari, paglabas ng warrant of arrest laban kay Manong Jason sa no bail. Magkaiba po yun. So kaya nga si Manong J ay hinabol at hinanap talaga ng NBI dahil gusto siyang gawing example, trophy doon sa mga political commentators, mga nagiging kritiko ng administrasyon ni Marcos Jr. na itong mangyayari sa inyo, akala nyo hindi kayo mahuhuli at itong malala kasi ang kaso na ito ay pwedeng maging no bail. Mali po yun. At kaya nga nag-react ang maraming mga legal professionals, mga abogado at mga may alam sa batas, mga dating piskal na bakit naging no bail ang isang kaso na parang medyo matanda lang ng konti sa jaywalking at sa vandalism. Parang nagpintura ka lang ng pader sa labas ng Camp Crame at kung ano-anong pinagsusulat mo, yan po ay vandalism. So ang vandalism, ang unlawful utterances, ang unlawful publication, parang magkakahili-hilera yan. Mga kaso yan na pwede mong applyan ng probation at kapag ikaw ay sinampahan ng kaso, hindi na required na mag-bail ka. Kailangan lang mag-appear ka sa court at mag-attend sa hearing. Yan po. So, ang no bail na lumabas, hindi po yun nakasulat doon sa naging resolution to the court submitted by the Department of Justice against Manong J. Kasi nakita ko yung sa akin na information on the case involving the crime allegedly ng unlawful utterances, unlawful use of means in publication. Ang nakalagay sa dulo ay bail is not required. So, hindi mo kailangan magpiyansa, pero paglabas ng arrest order, hindi ko pa alam, kay magkahiwalay po ang aming court ni Manong J according to our lawyer pagdating sa kaso na ito sa unlawful utterances and unlawful publication. Ibang branch, RTC branch din sa Pasay, pero iba yung kay Manong J na branch, iba din po yung kay Eric. Pero isa lang yata kami na branch doon sa cyber libel. Wala pa yatang lumabas na warrant of arrest. Bailable din po yon. Ang sabi ng mga piskal na nakakausap din ni Eric, nasa 36,000 to 48,000 ang pinakamabigat na piyansa. Pero itong unlawful utterances and unlawful use of publication, yan ay walang required na magpiyansa ka. Kaya nakalagay daw doon sa resolution ng Department of Justice, bail is not required. Posible bang nagkamali ang court sa pag-interpret ng recommendation ng Department of Justice na bail is not required? Kaya nang lumabas ang arrest order, kung mabasahin po ninyo, no bail ang nakalagay. So pag no bail, itinrato po ang isang krimen na magaan na ina-allege sa isang tao na parang walang pinagkaiba sa jaywalking at pamimintura sa pader o pagkalat ng basura sa EDSA. Pag nagkalat ka ng basura sa EDSA, pwedeng mahulog yan sa vandalism, ano pa, unjust vexation, ano pa. Yun, ang mga kaso na ganyan po ay napakagaan ng kanyang piyansa. Kung papiyansahin ka or at the discretion of the court, you don't need to post bail kasi hindi na kailangan magpiyansa. Kailangan mo lang mag-appear sa court. Kaya nakalagay sa resolution ng Department of Justice sa pareho naming kaso po ni Manong Jason sa bail is not required. Hindi na kailangan magpiyansa. Ang lumabas sa warrant of arrest, no bail. So pag no bail po, parang naging heinous crime ang pagtrato nito. Kaya naglalaway-laway po ang NBI. Nahulihin si Manong J at posible ako din sapagkat antakin mo 30 gabi. The next day, May 1. May 1, 30, May 1, 2, Sabado, 3, Linggo, 4, tama ba? 30, Wibes, 1, Friday, Sabado, 2, 3 is Sunday, 4 ka pa mag-process ng bail. 5 araw kang makukulong at mawawala ng kalayaan dahil lamang sa pagkakamali o sinadyang ipalusot. Yun po ang tanong. Sinadya bang ipalusot sa court? Kinausap ba ang clerk of court? Alam ba ito ng judge ng pinirmahan niya nang nakalagay doon no bail sa isang alleged crime, which is minor crime, not heinous, bailable at nang nakalagay pa nga sa resolution
ng Department of Justice ay bail is not required. Hindi na kailangan magpiyansa. Bakit naging no bail? So malamang dalawa ang tanong dyan, sino nagpalusot? Inilusot ba ng NBI kasama ang DOJ at upang ang clerk of court na nag-prepare nito at papirmahan sa judge ang lalabas sa warrant of arrest laban kay Ka Eric at kay Manong J, no bail? Samantalang ang kasong ito ay parang nag-jaywalking ka lang, tumawid ka sa walang pedestrian lane. Nagtapon ka ng basura sa gitna ng EDSA. Yan po ang ibig sabihin ng kaso na yan. Ng unlawful utterances, ganyan pong bigat lang naman yan. Hindi mo naman sinunog ang isang building ng gobyerno o nagpasabog ng granada. Hindi po ganun o nagmasaker ka ng tao, ng mga tao. The purpose there, ang dapat malinaw dito, kasi kung 5 araw na makukulong si Manong J, 5 araw na ipinagkait sa kanya ang kanyang kalayaan. At may sakit po yan si Manong J, alam ko. Inuubo yan na mahirap maghinga, lalo na kung pagod. Matanda na po yan eh. I think J is already 65, if I'm not mistaken, or 67. Mga dyan na po ang edad niyan. Ngayon, gabi siya inaresto. Ako maswerte siguro, nakachambala na malayo ako dahil may consultancy ako sa problema sa Cebu sa Labor Industrial Relations. Kaya hindi pa po ako nakakabalik sa Maynila. So, kung Monday pa or Tuesday ang travel sa Manila, pupunta na kami sa korte ni Atty. Mark Tolentino para ilinaw ito. Pero very unjust, hindi makatarungan po ang nangyari kay Manong J. At ito ay pagpapakita ng malinaw na pag-abuso sa poder at kapangyarihan o pagkukulang sa pag-iingat ng korte sa pag-evaluate at pagpapalabas ng basis ng mga arrest order, lalo pa kung may element ng pagmamaniobra. Sabi nga ng mga staff ni Atty. Mark Tolentino, wala pang warrant of arrest kahapon. Pagdating po ng alas 5, mayroon na. Bago kami maghiwalay sa pag-uusap sa telepono ni Manong J, yun na. Hinuhuli na siya, inaaresto na siya. So, klaruhin po natin ang aming kinakaharap na kaso according to all lawyers na nakakausap ni Ka Eric and mga fiscal na kaibigan din natin, mga prosecutors. Ang cyber libel, ang unlawful utterances, ang unlawful publication ay bailable. Mga kaso ito na hindi lumalagpas between 3 years to 6 years ang mga kaakibat na sentensya o hatol kapag natalo ka sa kaso. Magaan siya, hindi siya life imprisonment. That's number 1. Number 2, ang pagpapiyansa, kahit pa nga na non-bailable o no bail, kahit pa na heinous crime, when the evidence is weak and the possibility na may pagtanggol ng akusado ang kanyang sarili ay mayroon siyang basis, pinapayagan ng korte na makalabas. Like for example, si Johnny Ponce Enrile, plunder po yung kaso niya, sila Bong Revillano at Jingo Estrada, nakapagpiyansa sila after 2 years na nakakulong sila at until ma-dismiss ang mga kaso nila. Plunder is non-bailable. Hindi ka makakapagpiyansa, but you can apply for bail. No bail can be applied for bail. Pero yung bail is not required, you don't have to bail. Kasi hindi kailangan na may piyansa ang iyong kaso. Kagaya ng kinakaharap po namin ni Manong J. Sonsa. Sana po na ilinaw ito at maililinaw ito dahil 4-5 araw po na mawawala ng kalayaan si Manong J. Sonsa at kung nakuha din si Ka Eric, ganun din ang mangyayari sa akin na hindi makatarungan at hindi na naman dapat pangyari. So pwede bang mahulog sa illegal detention, arbitrary detention, illegal arrest ang nangyari kay Manong J, o magkakaroon ba ng administrative liability and accountability ang court na nag-issue ng warrant of arrest na may no bail doon sa kaso na napakagaan like unlawful utterances and unlawful publication. Nagkamali ba nang hindi sinasadya o pinalusutan ba ang korte? Sino nagpalusot? Sino nagkamali? That can only be cleared sa Lunes pa. Kasi holiday po, May 1, May 2, and 3 Sabado, Lunes, 4 na araw na walang kalayaan at hindi makatarungan na ipinagkait po ang kanyang kalayaan kay Manong J. Sonsa dahil lamang po sa mga pagmamaniobra sa kaso at mga pamimerwisyo gamit po ang instrumento ng pag-ikot sa batas at paggamit bilang weapon of persecution
and weapon of harassment and intimidation ala martial law o panggigipit na kapareho sa martial law na siyang antas ngayon ng abuso sa kapangyarihan na ginagamit ng NBI. Siyempre, ang utos niyan, approved by the President, si Marcos Jr. Walang iba pa. Mag-ingat po tayo. Salamat sa panalangin at sa moral support at salamat sa nagpapadala ng support. Iniipon po ni Ka Eric para sa piyansa. Hindi ko na po kayo matawag isa-isa, pati po doon sa pagsuporta nyo sa pamilya ko kay Langging. Prayers and thanksgiving of support and solidarity of prayer ang maibabalik ko po sa inyo. God will bless you and God will bless your family. At iingatan din po kayo ng Panginoon. Maraming salamat sa pagtitiwala ninyo. Maraming salamat for your prayer na malalagpasan po namin ni Manong Jay at ng kapariho ko ni Ka Eric at ng kapariho kong nasa political opposition ang aming lantaran at lakas ng loob na paninindigan laban sa tiwali, abusado, mandarambong at mangungurakot at walang katuturan at hindi matuwid na gobyerno ni Marcos at ni Romualdez. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat po muli, mag-ingat din kayo at God bless you always and Allah bless you. Bye for now. Ito po si Ka Eric.